So ako po si Jean Rose Calapascara mula sa Kiva Estical Field, Bulacan. Isang dialysis patient na nag-undergo ng treatment 3 times a week. Pero ano nga po ba nasimula ang journey ko sa pagdadialysis? May 2022, nakapagpa-check ako dahil hindi na ako nakakakain, nakakatulog at nagtagulay na talaga ako at nagkakaroon ng chest at back pain. Nakapagpa-check up ako kahit na ayaw ko, and that was because sa pag-keep na sa aking boyfriend ko and dinala ko sa kanilang doctors. Nag-advise yung doctor ng ultrasound pero wala nakita. So nagbigay ng medicine for 7 days and after that, wala pa din pong nabago. So inisip pa namin that time nila father na maka-psychosomatic ako na dahil sa stress kaya ako nagsusuka. And nag-request yung doctor ng laboratory and other tests at doon po nakita na mataas yung creatinine ko. And in-advise ako sa senior heart dialysis na mag-undergo ng emergency dialysis. Sabi ng doktor, 2 session lang, titignan kung bababa. And then after nun, hindi siya bumaba. So nag-advise ng another 2 sessions. And then during my 4th session, doon ako hinatulan ng lifetime dialysis. Or if possible, mag-kidney transplant. Bumubuo yung mundo namin that time. So we went home and discussed everything to my family. As expected, bumubuo din yung mundo nila. Because lifetime dialysis is not a gift. At yung kidney transplant, hindi mo ganun kadali. So we decided na mag-transplant and ang first positive donor ko po ay ang kuya ko. Struggle kasi hindi kami nagtugma ng blood type. Pero magkapatid ko kami. Siya po sa tatay ko kung ng blood type, ako sa nanay ko. Super lungkot pag uwi namin galing ang MTPI, hindi ko alam kung paano ulit magsisimula at kung saan magsisimula. Hanggang sa nag-volunteer yung isang friend na magdadali siya kung meron kaming parehas ng blood type. And yes, type O positive po siya. Pero hindi na tuloy kasi nag-back out siya. Pero naiintindihan ko kasi hindi naman siya parang healthy lang na ibibigay natin sa iba. And that was my second rejection, December 2020. January 7, 2023, I was rushed to the hospital because of my 240 blood pressure. Sa sobrang hilo ko, sabi ko sa pinsan ko, pakitawag si mama. And that's it. Pagbalik nila sa kwarto ko, nagsisisure na ako. Pag-isip ko na sa ER na ako, and the saddest part is, nawalan ako ng memory. Hindi ko alam kung ano yung birthday ko, sino yung mga tao sa paligid ko, at bakit ako nandun. Nilagay ako sa ICU for monitoring dahil ng heart stroke. Thank God because everything went normal. Bumalik din agad ang memory ko. And dahil desperada na kaming lahat, naghanap ako ng donor sa social media. And doon ko natanggap ang 3rd and 4th rejection. Kasi hindi sila nakapasa at yung isa tumaas sa halaga 3,500 pesos. Napagod na ako at hindi ko na gusto yung epekto sa akin ng maraming rejections. And that was the time na nag-decide ako na huminto na sa pag-aayos ng kidney transplant. Kakalimutan ko na yung pangalan ko. At natanggapin na habang buhay na naman ako magdadialysis. Pero akala ko naman pala hindi ko na ako. June 2024, or June 24, 2023, feast day of St. John the Baptist. Gabi noon na sinabi ko sa nanay ko na dalhin ako sa hospital kasi hindi na ako makahinga. Sabi ko pa nga, sabihan sila ng walang bayad. Kasi yung pera sa account ko na nanitira ay nakalaan for kidney transplant. Pero dinala nila ako sa Sacred Heart pa din kasi nandun yung aking dialysis at doctor. Habang nasa biyahe, binuksan ko yung bintana ng sasakyan kasi naghihinga na talaga ako kahit meron na ako yung suot na oxygen. Nung narinig ko yung doctor, yung nurse at yung guard na sinabi mo na kami ng manabit, sabi ko sa nanay ko, hindi ko na kaya. Pero pinilit pa rin niya, kaya mo yan. Lalaban tayo. Totoo pala yung mag-fast forward lahat kapag natin ka sa point na rin. Sa kapag yung time, sabi ko, Lord, ayaw ko. Pero kung hanggang dito na ako talaga yung buhay ko, salamat. Okay na ako kasi hindi na ako mahihirapan at hindi na rin mahihirapan yung mga tao sa paligid ko. Pero kung hindi ko po oras, salamat po. Ikaw na po yung bahala. And that time, binagsak ko na yung sarili ko kasi hindi ko na talaga kaya. Pero hindi ko pa po oras
Pag-isip ko, naka-intubate na ako at nag-dialysis. Thank God dahil buhay pa ako. Nakita ko pa yung nanay ko at mga mahal ko sa buhay. Noong nasa ICU na ako, doon ako nagkaroon ng 100% consciousness. Nag-message ko ako sa GC kasi hindi ko makakapagsalita dahil naman ko. Sabi ko, bakit niyo ako pinatubuhan? Ang piling ko sa inyo, huwag na wag ako natubuhan. Then nag-send ka yung nanay ko at hindi ng pasensya. Kasi kung hindi ko ako tinubuhan, baka hindi ko pinalang nila ako patay. At halos 11 minutes po ako nire-reply ng dialysis nurse. And then may pa-encouragement ko salamat. Salamat pinatubuhan niyo ako kasi nag-reply na ako. Nung natanggal yung tubo ko, kinausap ko yung nanay ko na baka pwede nang kausapin yung side ni Papa. Na baka pwede magkaroon na ng donor mula sa family nila. At doon ko natanggap yung another 2 rejections at another 1 rejection sa side ng anak. Pero naiintindihan ko namin kasi hindi naman talaga ganun kadali magbigay ng ino. Dahil katawan ko nila yung nakasalanan. At doon ko pumasok yung nanay ko na maging donor. Hindi siya naging first option na pala kasi siya ay isang cancer survivor. Pero sabi ng nephro, nagiging line workup. So kung kami kayo, yun po pala yung nagiging 8 rejection ko. November 2023, we found out na bumalik ang cancer ni Mama at lumipat sa lungs. Bumubuo akong ganahan kasi may cancer ulit ni Mama. Pero hindi naman po namin masyadong hinintay yung gastos kasi may mga darating na rin po na ibibigay ang ating government. And nandiyan po ang ating PMC para sa nuclear chemo. And December 2023, ayan po, nagbukas po ang aming center. So hindi ko na kailangan isipin sa magkukuha ng 1,500 every session, 5,000 a week, and 30,000 pesos every month. So mabuti pa rin po si Lord dahil nataon na bukas na ang center. Kaya malaki po ang aming pasasalamat sa proyekto ito ng ating mahal na mayora at mga kasama. Dahil pagpapagaling na lang yung iisipin namin. Hindi lamang po dialysis ang libre, ganun din po yung mga gamot, yung anti-laboratory, hindi na po namin iniintindi, at other procedures sa BMC sa pamamagitan po ng Mabesi. So, ang iisipin na lang po talaga namin ay magpalakas ang pumunta sa center para mag-undergo ng dialysis. And then December 19, yung kasama ko sa journey ay hiwalay po kami. So, balungkot ang pasko, pero wala ko tayong magagawa dahil hanggang doon po ang aming pagsasama. And then February 2024, dumating ang magandang balita na pwede na ito po ako mag-work up for career. So, ito po yung mga donor na comatose or brain dead. So, nalista na po tayo sa waiting list to July 2024. So, pagpapagamot po, ang ginamit ko namin ng pera ay nakuha po sa insurance. And yung mga bigay ko ng mga kamag-anak, kaibigan at kapamilya. Hindi ko alam kung paano ko papatuloy yung mga panahon na yun. Dumating ako sa point na gusto ko na kausap ng professionals kasi hindi na maganda ang nagiging sa akin ng mga nangyayari. Salamat sa suporta at kabahan ng pamilya ko kasi may panalo ko ang laban ko ngayon. At yan po ang naging dahilan kung bakit mas nagsisigap ako dahil gusto kong patunayan na hindi malungkot ang buhay ko. Hindi ako nakakaawag din naman dahil may sakit ako. Hindi ako dialysis patient lang. Isa rin akong guro, anak, kapatid at kaibigan. Oo, may sakit ako. Pero hindi ito hadlang para na patuloy ko ang mga nais kong gawin sa buhay. At para sa akin, ang sakit kong ito ang magdala sa akin para sa kawang misyon sa buhay. Ang maging inspirasyon sa mga kagaya kong may sakit at patuloy na lumalahan. At maging daan para maabot ang kamay ng mga tao na nangangailangan ng makakapagdala.